Pilipinas at Germany magsasanib puwersa laban po sa China. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Maganda itong ating pag-uusapan ngayon mga sangkay dahil nga po ito po ay napapanahon, nagkakaroon po ng tensyon ngayon sa West Philippine Sea. At anumang oras mga sangkay, posible pong mangyari itong digmaan. Ganun din po sa Taiwan. China pa rin po ang pinag-uusapan natin dito mga sangkay na bagamat patawa-tawa po tayo dito, pero sa loob-loob po natin, naiisip po natin na paano ang Pilipinas kung mangyayari ang digmaan. May ilan po na Pilipino na natawa na lamang po ako sa kanilang reaksyon na sinasabi po nila na ang sabi po ng iba, mga sangkay, na gagawing half day lamang tayo ng China. Half day lang daw po yung Pilipinas at China. Grabe naman yun. Bago tayo magpatuloy na mag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na, 1.8 million subscribers na po dito. Kaya, matik, ang gawin mo lamang ay i-subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Okay ba? Sa mga nanonood po sa Facebook, paki-follow po yung ating Facebook page. Alright? So, ito na, mag-umpisa na po tayo. Ito kasi yan. Pilipinas, Germany, lumagda ng Maritime Cooperation Agreement sa Berlin. Ano kaya to mga sangkay? Tingnan po natin. Ilagda ng Pilipinas at Germany ang mas pinalakas na Maritime Cooperation Agreement. Alam niyo ba yung Germany? Di ba, nung panahon ng mga Nazis, sila po yung pasimuno o pasimula ng digmaan nung in-invade po ni Hitler yung Europe. So talagang grabe yung panahon na yan mga sangkay. So kung noon, Germany yung nauna. Ngayon, hindi ko alam kung sino ba mauuna. China ba? Mga sangkay? Pero noon kasi talaga, matindi din talaga si Hitler. Kaya itong Germany, hindi po ito basta-basta. Malakas na bansa ito. Hindi po ito pipitsuging bansa when it comes to military. Kabilang po dyan ang pagbili ng mga modernong gamit ng Armed Forces of the Philippines. Ayan na. At live mula sa Berlin, Germany, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano pang mga issue na tinalakay dyan ni Pangulong Marcos? Hanggang dito sa Berlin, Germany, nakasentro pa rin sa usapin ng West Philippine Sea ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag niya, walang anumang proposal na tinatanggihan ng Pilipinas mula sa China pero kino-question ng bansa ang ibinigiit nilang 10-9. Isang arrival honors ang iginawad kay Pangulong Bongbong Marcos pagdating niya sa The Chancellery kanina. Mismo si German Chancellor Olaf Scholz ang sumalubong sa kanya. Matapos ang pagpupugay, dumiretso ang dalawa sa isang tete-a-tete o private meeting na sinundan ng joint press conference. Dito na binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkwestiyon ng Pilipinas sa prinsipyo ng China pagdating sa West Philippine Sea. Ayan na. Talagang ano ngayon mga sangkay eh. Matigas talaga si Bongbong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Hindi po siya malambot. Hanggat maaari, pinagdidiinan niya na hindi kayo ang may-ari ng teritoryo namin. Tanong ko lang sa mga kababayan natin, kung puputok ang digmaan, papalag ba kayo? Laban po sa China? We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body. Grabe kasi talaga itong China, mga kam ng teritoryo. Biruin mo, nung una nga, 9-dash line pa lang yun eh. Ginawang 10-dash line. Ganun po kalulupit ang mga yan, mga sangkay.
Talagang kapal mooks na lang po talaga yung ginagawa nitong China kahit sa international eh. Nakikita po mismo nila itong galaw ng China na wala po talaga sa ayos. Certainly not by the Philippines. Giit ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. We have the economic zone that China has already intruded upon. Grabe, no? Kaliit-liit na nga lang po natin bansa. Ninanakawan pa po tayo, pati yung dagat. Grabe po talaga itong mga Chinese. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na 1974 pa merong Defense Cooperation Agreement ang Pilipinas at Germany. Pero tinitingnan nila ang posibilidad na hindi lang sa training umikot ang tulungan, kundi pati sa cyber at maritime domain. So, ngayon, ang ginagawa po ni BBM, puntahan yung mga kakamping bansa. Itong Germany, mga sangka, isa po ito sa mga kaalyado. Imagine niyo noon, mortal na kalaban po yan ng Amerika. Ngayon, kakampi. Talagang gulong ng ano, no? Pag umikot po talaga ang panahon. Ngayon, noon, mga sangka, yung China at Russia, hindi naman talaga yan sila kalaban. Pagdating po sa World War II. Pero ngayon mga sangkay, sila po yung nasa front line. Nakalaban, Iran, China, Russia, North Korea. Diba? Hindi rin umano maikakaila na malaking bahagi ang West Philippine Sea sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Hindi pa naman maibigay ng dalawang leader ang detalye sa planong procurement ng Pilipinas sa Germany ng mga gamit para sa Armed Forces of the Philippines. So sa madaling sabi, ang Germany tutulong pagdating po sa mga gamit pandigma ng Pilipinas. Pero ang tanong dyan, kung sakaling magkakagera, magkakaroon ng gera, lulusubin tayo ng China, ang Germany ba ay tutulong? Physically or actual na mga sundalo, kaya ba nilang ipadala? Pina-finalize pa raw kasi ito. Ang malinaw, nilagdaan na ang maritime cooperation ng dalawang bansa bago pa raw dumating si PBBM sa Berlin. Uy. Tiniyak naman ni German Chancellor Olaf Scholz ang suporta sa Pilipinas sa usaping ito. Importante raw ang pagrespeto sa international law para sa malayang paglalayag. Kasabay nito ang pagkilala ni PBBM sa kontribusyon ng Germany sa pagresolba ng issue sa climate change. Alam niyo, isa ito sa mga sangkay, no? Parang nagustuhan lang po natin sa part ni Bongbong Marcos, yung tipong bawat pinupuntahan niya mga bansa, maliban sa West Philippine Sea, lagi pong panawagan ay ang aksyon ng mga leader sa climate change. Because we know how important it is na alam po ng mga world leaders na kailangan na pong mag-take ng kanilang part against climate change. Buwak mula sa pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay German Chancellor Scholz, dumiretso naman ito sa pagdalo sa isang business forum kung saan sinaksihan niya ang paglagda ng higit kumulang 7 na letter of intent at iba pang mga kasunduan sa pagitan ng mga pribadong sektor mula sa Pilipinas at mula dito sa Berlin, Germany. Sa larangan nito ng renewable energy, healthcare at manufacturing na inaasahang malaki raw yung maibibigay na tulong sa ating bansa. Bukod dito, sa kanya namang talumpati sa Business Forum, ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong ng mga Harlika funds na malaki raw ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa at ang pagpapasa ng ilang mga batas na makakapagbigay umano ng proteksyon sa ilang mga investors na interesadong mamupunan sa Pilipinas. Ayun, mga sangkay, isa po ito sa mga agenda ni Bongbong Marcos na nagustuhan ko rin. Yung mga foreign investors, kaya nga napakahalaga ng charter change. No? Sobrang mahalaga yan, mga sangkay. Kasi, kapag nabuksan ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic charter change, magsisipasukan po itong mga negosyante sa Pilipinas. Ito po yung mga big-time companies
Kapag nangyari ito, dadami yung trabaho sa Pilipinas, tataas ang sahod ng mga Pilipino, bukod dyan, bababa ang presyo ng mga bilihin. So ngayon, mga sangkay, itong Germany at Pilipinas nagtutulungan. So ano ito? Philippines and Germany against China? Ano sa tingin nyo mga sangkay? Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, meron po akong isang YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Pag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all, okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.